Bakit daw real estate or yung sa pagkuha lang kay pag-ibig yung itinuturo ko dito sa mga vlogs ko dito? Yun po kasi yung meron ako na experience. Kung gusto nyo naman na magnegosyo, kagaya ng mga babuyan sa farms, Sintorisan, Lansonesan, or yung pamimili ng mga toyo, ng mga biklad, ng mga mantika or something ganyan, nakadepende po yun sa inyo. Kasi iba-iba naman tayo ng genre. Kaya ko lang sinasabi itong sa akin kasi ito yung may experience ako at gusto ko na maibahagi ko sa inyo yung experience ko na possible natin siyang gawin habang nasa ibang bansa tayo. No need tayong maghintay na makauwi ng Pinas saka natin siya i-execute. Kasi pag nasa ibang bansa ka, kumuha ka ng foreclosed property, kumuha ka ng property kay pag-ibig, kailangan mo lang is SPA. Ang SPA, wala siyang power na angkinin yung iyong bahay. Kung wala kang tiwala sa family mo, pwede po kayong makisuyo sa mga malalapit yung kaibigan. Anong gagawin ng SPA? Pipirma lang siya, guys. Pero tandaan nyo, pag humingi po kayo ng pabor sa kanila, balikan nyo yung pabor na hihingin nyo. Bakit? Bayaran nyo yung isang araw na nawala sa kanya. Kahit 3 oras lang yan na nabila dyan sa initan, bayaran nyo ng isang araw. Bakit? Kasi po, guys, malaki yung naiitulong nila sa inyo. Nag-e-execute na sila eh. Habang nasa ibang bansa ka. Sila yung gagalaw para sa inyo. Ako, sa totoo lang, hindi ko in-involve ang family ko nung kumuha po ako ng una kong property. Hindi ko po in-involve. Walang alam ang buo kong pamilya. Kung napanood nila to ngayon, malalaman na nila. So, yun. Pero wala po silang alam. Bakit? Ayaw ko kasi na magkaroon ng ugnayan ang business at ang family ko. Bakit? Unang-una, business is business sa akin. Kapag business, kay kaibigan kita, kay kapatid kita, kay sino ka man, business is business. Ang family is family sa akin. Okay? Ayoko na dumating yung time na kailangan kong mamili sa pagitan ng business ko at sa family ko. Ayoko dumating yung time na kailangan kong isipin na masisira ang pamilya ko dahil pinipili ko yung aking ng pagiging business-minded ko. So, ayoko ng ganun. Kaya habang maaga pa, hindi ko siya binigyan ng chance. Hindi po talaga ako humingi ng tulong sa pamilya ko. SPA ko, kaibigan ko. Imagine niyo yun, guys, nasa ibang bansa ako. Way back 2017, kumuha ako ng bahay, SPA ko, kaibigan ko. Ngayon yung bahay, ano nangyari sa kanya? Bayad na, pinarenovate ko na. Pinapaupahan ko na po sa atin sa Pilipinas. Pero, walang alam ang pamilya ko. Sino lang po nakaalam nun? Nanay ko. Kailan niya nalaman? Nito lang po. Last 2 months ago, bayad na yung bahay, naparenovate ko na, saka ko lang sinabi sa kanya. Bakit ko sinabi sa kanya? Kasi gusto ko siyang umattend ng blessing. Yun nga lang, hindi siya nakapunta dahil nagkasakit siya. Yun lang ang reason kung bakit ko sinabi. Kasi yung nanay ko, parang best friend ko siya eh. Hanggang dikit ko siya. I mean na best friend, parang lahat ng problema ko, lalo na pag mabigat sa akin, sinasabi ko talaga siya sa nanay ko. Yun yung powers ng nanay ko sa akin. Parang hindi nabubuo yung aking araw o yung isang linggo ko na hindi kami nagkakakwentuhan, na walang ibang sinasabi na bigyan mo naman ako ng pera, ganyan. Walang ganun. So, kumustahan lang. Pero hindi ko pa rin in-involve ang family ko. Kahit ganun, di ba? Hindi ko pa rin siya in-involve. Kasi sa akin, family is family, business is business, magkaiba yan. Pag pinagsama ko yan, boom, pwedeng may masirang isa. Di ba? So, ganun ako eh. Ganun talaga ako. Kaya, guys, kung kaya ko, nagawa ko, I think kaya nyo rin gawin. I do hope. So guys, kung talagang gusto nyo na magsimula ka agad, maganda talaga property. Kasi pwede kayong makagalaw. Pero kung meron kayong mauutusan na maganda or family nyo sa Pinas, pwede rin kayong mag-execute ng ibang business na gagamit kayo ng ibang tao. So, mas okay yun na makapag-execute kayo habang nasa ibang bansa. Kasi ganyan din yung ginagawa ko ngayon. So, I try na mag-execute habang nasa ibang bansa para hindi naman abutin ng 60 years old, nasa ibang bansa pa rin ako. So, pagahin lang natin ng konti. Mahirap din kasi guys kapag, alam mo yon anong oras na, nasa ibang bansa ka pa rin, kailangan mo magtrabaho, wala kang choice kahit pagod ka na. So, minsan, kapag may mga choices tayo na ganyan, nakakapag-desisyon tayo based sa gusto natin, hindi based sa pangangailangan natin. So, mas maganda talaga, meron kayo guys na magawa sarili niya na ganyan. So, it depends naman din sa inyo guys kung susundin niyo ako, but in my own opinion, mas okay yung ganitong scenario. Mas okay for me na ganyan ang gawin nyo kesa naman sa magpakahirap kayo
Na saka lang kayo mag-execute pag uwi nyo ng Pinas, 55 or 60 years old na kayo, saka kayo mag-execute ng ganyan. Dahil lang reason, wala kayong mapagkatiwalaan, which is, meron naman kayong pwedeng gawing choice ngayon, kung gusto nyo, gagawin nyo siya ngayon, and then pag uwi nyo ng Pinas, kung hindi nyo talaga porte yung ganon, ibibenta nyo. So, ibenta nyo yung property, kung hindi nyo talaga porte, pera pa rin siya. At least, kahit paano, yung pera nyo ngayon is, pwede siyang magmahal. And baka ngayon, hindi nyo siya gusto, pero dumating ang araw, bigla nyo magustuhan, kasi nga, makikita nyo yung pwedeng maging outcome sa inyo na meron kayo na ganang property. So marami nang nagtuturo ng ganyan. Mas okay lang siguro at mas inaano ko na magturo din ako ng ganyan kasi nga ako, intindi ko kayo as OFW kasi OFW din ako. So alam ko ang kalakaran sa OFW, alam ko ang sahod natin, alam ko kung ano ang buhay ng isang OFW at alam ko kung ano yung kulang sa atin. So yan talaga yung masasabi ko sa inyo na pwedeng makatulong sa atin as OFW. So yun lang guys, I do hope na may naitulong ako sa inyo. And sana pareho rin kayong mindset na kahit paano, mag-baby step tayo. So mahalaga na meron tayong baby step guys. Bakit? Kasi pag meron tayong ganitong baby step, alam nyo, sa baby step kasi nagsisimula lahat. Kapag nagsimula ka ng maliit, pag nag-ipon ka ng 100 pesos, tapos na-goal mo na yung 100 pesos, minsan ang gusto mo, gawin na siyang 1,000 kasi kaya ko naman pala yung 100. So, pag naging 1,000 na yun, gagawin mo na siyang 1,000, gawin mo na siyang 10,000, hanggang lumaki ng lumaki. Ganun ang ibig ko sabihin sa baby step. Minsan kailangan natin na dumaan muna sa maliit na gagawin natin or decision making natin para makita natin yung vision natin na lumaki ng lumaki. So, yun lang.